Mag-ingat sa mga nilalapitan. Kapag sumasakit ang kasukasuan, ang mga nauuso kasi ngayon na tinatawag na bone setter, hindi raw kinikilala ng Department of Health. Kaya sa maling hila ng inyong buto, posible raw na lumala pa ang inyong nararamdaman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Pag pinaporma ko na, huwag mo siyang pigilan, no? Wag! Tapos na Wag! Jesus Christ! Halos umayaw na ang pasyenteng ito matapos galawin ang kanyang frozen shoulder ng isang tinatawag na bone setter. Joint manipulation ang madalas nilang ginagawa. Ang kanilang serbisyo, mapapanood sa naglipa ng online videos na tila naghihikayat sa iba pang nananakitang mga kasukasuhan. Paglilinaw na nakausap natin physical therapist, magkaiba ang mga tradisyonal na manghihilot sa mga bone setter. Ang mga manghihilot kasi ay kinikilala sila ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Under siya ng agency ng Department of Health. Pero, to take note, yung bone setter itself, hindi sila under kasi wala silang formal training and hindi nila alam kung ano yung basic anatomy and physiology ng katawan ng tao. Accessible at affordable man daw sa nakakarami ang mga bone setter, pero may kaakibat pa rin daw itong panganib sa ating katawan. At may mga kaso pa raw na mas lumalala pa ang nagiging kondisyon ng pasyente matapos magtungo sa mga bone setter. First time na i-crack yung bone mo, makakaramdam ka ng relief kasi magre-release yung mga tension around your muscles. Pero in reality, it's just a short-term relief and pwedeng mag-cause ng long-term pain. Lalo na kung mali yung pagkakagawa. So, pwedeng mali ang pagkakakabit ng buto pagka pinalagotok nila. Merong mga naiipitan ng ugat, mga nagkakaroon ng chronic na sakit, or tuluyang nagkakaroon ng permanent injury. Dagdag niya pa, Pagalingin yung frozen shoulder, kaya nilang pagalingin yung scoliosis. Pero yung totoo, they are not licensed to do that. Violate na niya yung medical act ng batas natin. wala naman daw masama tangkilikin ng mga tradisyonal na hilot. Pero mahalaga pa rin daw na kumonsulta sa mga lisensyado at healthcare professional. Yes, let's respect the tradition, pero piliin pa rin natin palagi yung ligtas, tama, and scientific based na panggagamot. Ang katawan natin ay mahalaga at hindi to dapat pinag-eeksperimentuhan. Kung saan ka komportable, doon ka. Pero lagi pa rin mag-ingat sa mga gagawin, lalo kung may kinalaman sa ating katawan na nag-iisa lang. Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang bone setting therapy kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, isa lang ba ang bone setter at saka yung tinatawag na yung mga chiropractor? Pareho ba sila ng propesyon? Pareho? Magkaiba yun, Pops J. Kasi pag sinabing chiropractor, sila talaga yung nag-practice talaga. Nag-undergo sila ng mga medical practices. Yung mga bone setter, walang knowledge siya. Kasi mga bone setter, Pops J, parang ang ano kasi sa atin, manghihilot. Yun talaga yung ano niya. Pero itong mga nagpapalagutok ng mga buto, sila yung tinatawag na bone setter. Iba yung manghihilot sa bone setter din. Okay, may mga kakilala o nakausap ka bang nakaranas ng magpa-bone setting, no? Kamusta naman sila? Yun nga, Pops J. Nakakalakad pa. Actually, may nabalita na, di ba, na dahil nga sa peking bone setter, na pumanaw dahil na-dislocate ang kanyang buto. May mga ganong cases na mas lumala pa yung kondisyon, sabi ng ating eksperto. Pag dinadala sa kanya, mas tumitindi pa or mas lumalala talaga yung nagiging sakit ng pangangatawan nitong pasyente. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.